Ang Diyos ang ating kanlungan. Siya yung aking kanlungan, siya yung aking sandigan, siya yung aking matibay na muog. When we say that, ibig sabihin, we are safe. Amen? Safe tayo. Pag ikaw, ang iyong kanlungan, pag tayo, ang ating fortress, ang ating stronghold, is the Lord. We are safe. Amen? Iyan ang gusto maalam ng psalmist natin. Napakasarap ba yung ibang meron kang malalapitan, meron kang masisilungan. Yung iba, yung nilalapitan nila, yung kanilang mga mahal sa buhay. Sila yung aking kanlungan. O kaya naman, yung mga kaibigan. O kaya naman mismo, yung kanyang sariling pamamaraan. Yun ang ginagawa nila. But they did not make God their own refuge. Di ba nakakalungkot naman? Ang silungan mo ay tao. Ang silungan mo, ang sarili mong kapangyarihan ng lakas. O ang silungan mo ay yung ibang tao, hindi ang Diyos. But the psalmist says, God is my refuge and my strength. Meron pa tayong larawan dito, yung matibay na muog. Ayun. Can you see that? This is a fortress. Anong silbi ng mga matitibay na muog? The walls, no, of that fortress. It is, no, to be a defense para doon sa attack ng mga kaaway. Di ba? The attacks from... So, ito'y napakaganda na halimbawa ng muog natin. Di ba? Safe na safe ka pagka nandyan ka sa loob ng muog na yan. So, a fortress is a place of defense and protection against the large-scale attacks. Kaya kung open yan, kung wala kang ganyan, can you sleep at night? Not knowing that the enemy, no, you're open, will attack you at any time. Pero kung yung bahay, nasa loob ka ng bahay, everything was, no, in safety, nakalock yung mga pintuan, maganda yung pintuan, then you can sleep well. Di ba? Merong pinipso, ang sarap ng tulog mo, alam na alam mo, hindi ka papapasok ng kaaway, nakalock yan. But if you have open doors, pag open ang doors mo, hindi mo nilalak yan. Anytime, no? A thief can come. Gaya na lamang yung, no? Just like my car, no? Was left open. And the next thing I know, no, my things are gone. Di ba? Bakit? Hindi siya nakalapit. So, yun ang ibig natin sabihin, no? God is my refuge. Gaya siya, no? Yan ang fortress. Yan ang muog na yan. And then the next one is about the man, no? Na nilapitan siya ng isang a wild deer, no? A hunter. Of course, ito ay bigla, no? A hunter while resting in a forest, suddenly a wild deer appeared and come near to him. Ayun siya. No? And the next thing the next thing he knows is that this wild deer is being chased by wild dogs. The man became his refuge. Man. Diba? Hindi siya ma-attacking ngayon ng mga wild dogs. Kasi, bakit?
there is a refuge, no? He found a man, no? Sumilong siya, tumabi siya. Bakit? Para hindi siya makain ng mga wild dogs. Ganun tayo, no? Pag lumapit tayo sa ating muog, just like the Lord, He is our refuge. We are safe in the hands of God. Ganon si Lord, no? Siya yung ating muog, siya yung ating sandigan, siya yung ating silungan sa lahat ng bagay. At kung nasa Kanya tayo, no, ay nasa mabuting kamay tayo. May God your refuge. No? And then, the next one is the bird under the waterfalls. Can you see the waterfalls? At saka, mayroong isang tree, no? At nakalagay ito ng ginawa niyang nest. And then, look at the birds. Look at the bird, ganyan. Ano makikita natin sa kanya? The bird, no? Was in safe, no? Siya ay safe sa lugar na yun. Bakit? The waterfalls became her protection against attacker. Hindi siya makapasok ng kanyang mga kaaway, hindi siya mapuntahan because there is water that is falling, no? Behind that. Ganun lang kalagayan natin, no? She has found a refuge on that place. Safe na safe siya. No? Hindi siya makita ng kanyang mga nais na humabol o matake sa kanya. Kumusta naman tayo? Where do you run when you're facing problems, calamities, or tragedies in life? Saan tayo tumatak? Do we run? Well, ang sabi ko sa tanong ay, who is your refuge? Sino ang ating muog? Sino ang ating sandigan? Sino ang ating kanlungan? Where do we run for protection? Ito yung tanong sa atin ngayon. Bilang mga anak ng Diyos. Tayo ba'y tumatakbo sa iba sa halip na sa Diyos? Tayo ba'y nananalig sa sarili nating lakas? Sa sarili nating pamamaraan? Tayo ba'y umaasa sa kayamanan natin, but because I have wealth, I will trust in my wealth? Or do we go to God? Tayo ba ay pumupunta sa tunay na mangangalaga at mag-iingat sa atin? Remember, real security comes from the person, the Lord Jesus Christ. Siya lamang, no, ang makapagbibigay sa atin ng tunay na seguridad. At wala nang iba pa na seguridad maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Everything will fail. But in the Lord, we will not fail. We are secure in the Lord Jesus. Siya lamang. Sa Kanya, pag tayo lumapit sa Kanya, talagang wala nang makakakuha pa. No one will take us from the hands of the Lord. Meron ba? Meron ba kayong kilala na kapag kayo na yung Lord na makukuha ka pa ng ating kaaway? Remember, greater is He that is in me, that is in us, than he that is in the world. Greater, pag greater ka, walang makakatalo sa'yo. Pag si Lord yung kasama mo, ikaw ay nasa tunay na security. You are really secure if we are in the hands of the Lord Jesus Christ. Anong sabi sa verse 1? God is our refuge
and our strength. Amen. Wala nang ibang refuge eh. Siya lang talaga. A very present help in trouble. Amen. Anong ibig sabihin nito? Present help in trouble. Is not from a distance. Just like the songwriter had written, di ba? From a distance. No? Hindi ganun. Ang sabi ng salita ng Diyos, He is a very present help in trouble. Alam niya, kapag ka nasa trouble ka, alam niya kapag ka ikaw ay nasa sa gitna ng kadiliman, alam na yan. Meron kang malaking problema. He's only a prayer away for us. Amen? Kung luluhod ka, and will pray, God, help me. Then, the Lord is a very present help in trouble. Have you tried that? Nasubukan mo na ba nung ikaw ay merong mabigat na problema at ikaw ay lumuhod at lumapit na nalangin sa Diyos at ikaw ay sinagot ng Diyos? We have experienced that so many times. Di ba? Along our way, in our Christian life, we have experienced, di ba? The help, the present help of the Lord. That's why we are here. Why? Because we are triumphant. Dahil nagtagumpay, di ba? Nung una parang hindi mo kaya napasanin yung problema. But when we pray, when we make God our refuge, no? He will always be ready to help us. Ganun siya, lagi siyang ready. No? Very present. No? Anumang kalagayan, anumang saan ka man lugar, anumang condition mo, a very present help. May karamdaman ka, is a very present help. It's the Lord alone who can answer you, not anyone among us. The Lord lang. Meron kang matinding sakit, si Lord, tawagan mo. Sigurado, sasagutin ka na. Ganyan si Lord sa atin. A very present help. Nothing in this world can give us real security. Meron bang magbibigay sa atin ng tunay na seguridad? Kahit na anong yaman mo, kahit anong kapangyarihan mo, there is no real security in this world. Kaya kang pasukin ng kaaway. You cannot depend on your wealth. You cannot depend on authority or powers. You cannot depend on anyone because none of them can give us real security. It is only the Lord. Kaya na, kilalanin mo. Know God who He is. He is our refuge. Be still. Amen? Huwag kang makinang. Huwag kang mangamba. Relax. Be still. Sapagkat si Lord ang iyong kanlungan. Si Lord ang ating kanlungan. So, real security is found in the person of the Lord. And not in any circumstances. Wala doon sa circumstances. Ano mang circumstances natin, si Lord, no? Tawagan mo, nandyan siya. And then in verse 4, ang sabi, there is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. Meron daw isang river, but there is no river in Jerusalem. Remember? Walang river sa Jerusalem. So how can this be? The psalmist is not talking about the Jerusalem in Israel.
this one is prophetic. Di ba? This is a prophetic. No? There is a river wherein in the city of God shall make glad the city of God. Amen? Amen? Di ba? Napakasaganda ng pangako ng Panginoon. A river. So, the holy place, the tabernacle of the Most High. In verse 5, God is in the midst of her. Amen. Ayun. A river. This is prophetic. Sabi niya doon, ang Diyos ay nasa kalagitnaan niya. Amen. Ibig sabihin ay kasama nila ang Diyos. That is the true refuge. No? Pagka tayo nasa langit na, tapos na ang lahat. Even now, we're protected, we're secured. No, how much more in the beautiful place, in the city of God. No? God is in the midst of her. Kasama na natin si Lord. Face to face. Kasama. And anong sabi? God shall help her just at the break of the dawn. Ganon si Lord. Makahanda tumulong to those people who are in the Lord. Those God's people. Ganyan ang protection ni Lord. Nilarawan niya dito sa prophecy nito. Ganyan ang protection niya sa atin ngayon. I am in the midst of yours. I'm ready to help you. Imagine meron tutulong sa atin na hindi magagawa ni naman. Walang tao makakatulong sa atin. Even our loved ones. Di ba? Hindi sila makakatulong sa atin. It is only the Lord, no, that can only help us. Siya lamang makakatulong sa atin. Even, sabi niya, just at the break of the dawn. So, ang masasabi natin, real security comes from God. Amen? Yun ang tandaan natin. Ang tunay na seguridad natin sa buhay nito ay galing lamang sa Diyos. Kaya nandyan ka ngayon, kaya malakas ka ngayon, kaya tayo nakakabubuhay ng malaya ngayon. It is because the Lord is our refuge. Amen? Imagine yung ginagawa ni Lord sa atin. A refuge, He is going to help us. Maybe He will send angels. No? God, no? God the Father is with us. God's Son is with us. God's power, the Holy Spirit is with us. Andyan na lahat, di ba? God's holy angels are with us. Ano pa? Sino pa yung makakaagaw sa atin? Wala na. Di ba? Nandyan na lahat sa'yo. Wow! Ano? Ganun tayo kaganda, katunay ang protection natin galing sa Diyos. Kaya hindi man tayo dapat mag-alala sa buhay na ito because we are really protected by God. Imagine that. Paglabas mo pa lamang ng church dito, wow, man, the protection of the Lord is already with us. Amen. Kaya minsan, kahit na-aksidente ka, minsan, hindi ka pa mamamatay. Di ba? Yung kotse lang ang sira. Pero yung anak ng Diyos, hindi sira. Kaya naalala ko tuloy, yung mga kabataan, sabi niya ay punong-puno yung sasakyan kotse. Meron silang lakad, meron silang outing. Sabi niya, nagpili ng kanyang magulang, sabi, huwag niyong kalilimutan si Jesus sa inyong paggahe. Itong anak, nagpatawa. Don't forget Jesus in your trouble. Alam mo sabi nung kabataan, nung anak niya, Ma, sabi niya, the Lord will not be fit in our car. But He can stay at the trunk. Doon lang siya sa trunk. This is true story. True story po ito. And you know what happened? The car met an accident. Every one of them have died.
except, no? Durog yung kotse. Patay lahat ng kabataan. And the only one that has not been damaged is the trunk of the car. Imagine that. Because Jesus was there. Ano sabi ng bata, ng kabataan? Hindi na magkasya si Jesus sa upuan. Doon na lang siya sa trunk. Kahit pabiro lang. Yung trunk, hindi na-damage yung trunk. Bakit? Jesus was there. Kapag kung naroon si Jesus, safe tayo, di ba? Amen? Amen. So, it is a true story na ikwento sa akin na nangyari dito sa Pampanga. No? The only part of the car that was not damaged is the trunk. Imagine that. Yung tao patay. Yung sasakyan durog, yung trunk lang hindi, no? So, Revelation 22:1 and 3, ang sabi, and He showed me a pure river of the water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. This is what the river that we have. Na ito yung this is a prophetic regarding the city of God, and there shall be no more curse. Amen? Hallelujah. Ito yung napakaganda. There will be no more curse. But the throne of God and of the Lamb shall be in it, and His servants shall serve Him. I'm sorry. So yun ang magiging kalagayan natin. In the city of God, there will be no more curse. Kasama natin sino? Of course, we're talking the Holy Spirit, the river of life. We're talking of the Lamb, which is Jesus, and we're talking of God the Father is with us. Amen? That will be our condition. So, real security is in the presence of God. Amen? Wala nang curse eh. Sa langit, wala na tayong problema. So, di ba napakasarap yung refuge mo ngayon si Lord? Amen? Yung kanlungan mo si Lord? Why? We will be there in that city. That beautiful city of God. No? Walang sinabi yung Boracay. Walang sinabi yung Coron. Walang sinabi yung lahat ng mga gandang city dito sa mundo. That beautiful city of God, God has built, no? In which the architect is our Lord Jesus. Yung gawa ng tao na bahay, nasisira. But the one built by the Lord, no, will never be destroyed. Yun ang bahay natin. Yun ang tahanan natin. Doon tayo maninirahan magpakailanman. Hallelujah. If that God is our refuge. Siya ba yung kanlungan natin? So, He is our refuge. And then, point number 2, God is our rescuer. Siya yung magre-rescue sa atin, magliligtas sa atin sa panahon na ikaw ay nalulunod, sa panahon na ikaw ay nasa kadiliman, sa panahon na ikaw ay kailangan mo ng tulong ng Panginoon dahil sa mga dumarating na sa kalamidad at mga problema sa buhay natin. Siya yung magre-rescue sa atin. No one else. Imagine, meron ka ng rescuer. Amen. Hallelujah. How sad kung walang rescuer. Merong nalulunod. Merong tinatakay ng malalim na mabilis na agos ng ilog. No? And no one will rescue him or her. Look at that scenario. No? Nakikita niyo ba sa TV? Yung malakas na bagyo, tapos yung mga ilog umapaw, merong mga tao na natatakay, and no one is able to rescue them. Kaawawa sila, di ba? How can you rescue them? Yung sa malakas na alog, tinatakay yung isang tao, sino makakapag-rescue doon? No one else. But the Lord, di ba?
He's the one who can only rescue our soul. Di ba? Doon sa pagkalunod, doon sa pagtangay ng agos, doon sa pagtangay sa kasalanan, doon sa kapahamakan, si Lord lamang ang tanging nag-rescue sa atin. Sa mga panahon na tayo nalulunod, tinatangay ng malaking alos, tinatangay ng mundo, si Lord mismo siya'y bumaba at iniligtas niya tayo. Amen? Oh, what a beautiful scenario, di po ba? Na para tayong noong mga panahon tayo makasalanan and we will not able to save ourselves. No one will be able to save ourselves except the Lord Jesus, the one person who came from heaven. He came down just to rescue us. Amen? Di ba, ang sarap naman na, wow! That person is drowning, then the Lord rescued him. That was you and me. Ikaw yun at ako. Na niligtas ng Diyos mula doon sa pagkatangay, mula doon sa siguradong kapahamakan, si Lord ang nag-rescue sa atin. Amen. Kaya dapat ay, no? Dapat ay, yung pagsamba natin, pagpupuri sa Diyos, dapat talaga bigay todo tayo eh. Dapat binibigay natin just like David, no? When David, after the war, after the battle, siya is dancing, no? He is dancing and jumping, no? Praising, worshiping the Lord. Why? Because God, no, helped him in his battle. Di ba tayo ganun? Lagi tayong matutuwa sapagkat, kung hindi ako niligtas ni Lord, sigurado nasa impyerno ako. Kung hindi ako niligtas ni Lord, paano na ngayon ang buhay ko? Di ba? But we are so glad now. Amen? Nakilala natin si Lord and we understand what He has done for us. And ganun din ang umawit o yung gumawa ng sulat nito. A very present help in trouble. Presenter, yung kasalukuyang nalulunod ka, merong sasaklolo sa'yo. Wow! Kaya naalala ko tuloy, yung si Rosella ay nalulunod sa dagat, no? Iniba Zambales. Naalala ko yun. I cannot save her. Why? Why? I don't know how to swim. Hindi ko, no? Sino yung nagligtas sa kanya? Yung marunong lumangoy. Amen? Amen. That's why we're thankful, no, to one of our workers, no, sa company namin, no. He's my friend. Yeah. Sabi ko lang sa kanya, dahil di ako marunong lumangoy, Joe, nalulunod si Rosel, puntahan mo. Sabi ko, walang sumunod ka agad. Amen? Then si Rosel, yun, wala na sana akong asawa ngayon. Bakit? Pasalamat ako sa kaibigan ko, sa kasama ko sa trabaho, merong nagligtas kay Rosel. Kasi kung ako nagligtas sa kanya, parehas kami namatay. Si Lord, yung marunong lumangoy. Amen? Si Lord lang ang marunong, merong kakayahan. He is the one who is able to rescue us, and only the Lord Jesus. Amen? Siya lang. Buti na lang si Lord. No? Niligtas niya tayo. Sapagkat siya lamang yung merong kakayahan. Wala nang iba. Hindi mo mailigtas ang sarili mo. Hindi ka mailigtas ng mahal mo sa buhay. Only Jesus will be able to rescue us from drowning. Amen? Ano sabi? He's a very present help in trouble. God is with us, a very present help, and a follower of Jesus is not exempted from problems, calamities, or tragedies in life. Sinong tatawagan natin? Think right about God. Amen? Nalulunod ka. Anong gagawin mo?
Meron ka bang kilala? Meron ka bang matatawagan? Yes. God is our refuge. Only God. Meron kang tatawagan. Hindi sino pa man. God is our refuge. He is a mighty God. Amen. Siya ay Diyos na makapangyarihan. No other possess that powers. Only Jesus. He is our rescuer. Siya lang yung may kapangyarihan na gano'n eh. Wala namang iba eh. Kahit na sino ba namang yung idols, maliligtas ka ng idol. Yung rebulto, maliligtas ka. Di ba? Lalong hindi. No? It is only Jesus. Amen? Yung rescuer natin, si Jesus. Therefore, ang sabi sa verse 2, we will not fail, even though the earth be removed. Ang tindi nun eh. Ha? Kahit na alisin ang mundo. Oh. Di ba matindi yun? Hindi tayo matatakot. Kahit anong mangyari dito sa mundo, magunaw man ang mundong ito, hindi tayo matatakot. Ang sabi ng salmista, I will not fear, and even the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, magkakaroon man ng mga matitinding earthquake, sasabog man ng lahat ng mga bulkan, magdidilim man ang buong paligid, I will not fear. We will not fear. Kaya yung parating na kalamidad, parating na pandemic, o ano bang calamity sa buhay. Sabi na naman, hindi ako matatakot eh. Mundo man, sabi na, magunaw man ang mundo, alisin man ang mundo ito, kahit na pumutok na lahat ng mga bulkan. Oh, meron siyang tapang, di ba? Amen? Meron tayong lakas ng loob na yun. Hindi tayo matatakot ngayong bahay because God is our refuge. Amen? Ang sarap naman ang buhay natin. Yung iba, walang tao. Yung ibang tao, wala sila niyan. Ang kanilang skandungan, their wealth, their power, their own ways. That is their refuge. But we are different from them. Amen? Natagpuan natin yung mina. Natagpuan natin yung gold. Natagpuan natin si Lord. Amen? Hallelujah. Di ba sarap na meron kang tao nakakita ng mina, a mine of gold. How happy you are if you have found a gold. Di ba? Masaya tayo. But now we have found a gold in the Lord. Amen? Meron na tayong gold. Hallelujah. Amen. We have found a gold in our lives. The Lord, no? Symbol of purity. Ano bang sabi? Though, verse 3, though its waters roar and be troubled, and though the mountains shake with its swelling, sila. Kahit ang mga dagat ay umalon, dumadaluyong, at magkaroon ng trouble, ang sabi niya, kahit ang mga bundok ay mayanig, hindi tayo matatakot. Ang tindi na yan eh, di ba? Those tragedies, calamities, disasters na mangyayari yan, ang tindi ng mga yan. Pero sabi ng salmista, hindi ako natatakot. Hallelujah. Kapatid, natatakot ka pa ba ngayon sa nangyayari sa buhay? Seeing the problems of this world, seeing calamities of this world, seeing all the disasters happening, no? Seeing them with our own eyes, are you afraid now? If you are afraid, then you really do not know who God is. Hindi mo pa kilala si Lord.
Number 3, God is our rest. Amen. Hallelujah. Hindi lamang siya refuge, hindi lamang siya rescuer, then He is our rest. Amen. Magpapahinga tayo. Hindi na tayo makikibaka. No? Si Lord na ang gagawa ng lahat. We will rest with Him. Amen? Because He is our rest. Imagine, you are not doing the one, no, you are not fighting the battle anymore. It is the Lord who is in the battle for us. Fighting for us. Di ba? Ang sarap naman, hindi ka na nakikipaglaban. Di ba? Because now, He is our rest. Amen? Ang sarap naman ng buhay natin, di ba? If God, kaya nga sabi ni Lord, di ba? Those who are yung mga nangapapagal, no? Heavy laden, I will give them rest. Yung mga napapagal at nabibigat ang lubha, bibigyan ko sila ng kapahingaan. Amen? Sarap naman, di ba? Na madama natin na kapag kasi Lord yung pumasok, binigyan natin pagkakataon sa buhay natin, meron kang rest. The Lord will give us rest. Bakit? Pagod na tayo sa pakikibagan. Pagod na tayo sa kasalanan. Tayo ay overfatigue na. Hindi na natin makakaya yung ating mga kalaban. Hindi na natin kaya mamuhay sa mundong ito. Kaya dumating na si Lord. He will give you rest. Amen? Amen? Di ba sa bahay, sarap yung sabihin ng misis mo, o pahinga ka muna dyan. Ako muna magtrabaho. Pagluluto kita, paghahanda kita. Amen? Di ba? Ang sarap nung ikaw ay pinagsisilbihan, pinagtitimpla ka ng kape, no? Dahil pagod ka, galing ka sa trabaho, then mag-rest ka pagdating mo sa bahay, di ba? Ang sarap naman yung ikaw ay may pahinga. And every one of us needs rest, di ba? Kailangan natin ng pahinga. Sino ba hindi kailangan ng pahinga? Lahat tayo kailangan. Na verse 6, sabi niya, the nations raged, the kingdoms were moved, He uttered His voice, and the earth melted. Ano ibig sabihin nun? Ang nagsalita ang Diyos. Yung mga nag-aaway, yung mga nagigera, yung mga kingdom, sabi niya, nung magsalita si Lord, lahat sila ay natunaw dahil sa matinding takot. The earth melted. Alam niyo si Lord, pag nagsalita siya, dapat matakot tayo. Sapagkat makapangyarihan siya. Sino yung hindi natatakot sa Panginoon? Who is not afraid of God? Because He uttered His voice, the earth melted. Hindi ka ba matatakot sa Kanya? Hindi ka ba susunod sa Kanya? Hindi mo ba susundin ang Kanyang mga utos? Hindi ka ba makikinig sa Kanya? Na kapag siya'y nagsalita, sabi niya, ang mundo, ang buong kalupaan, ang buong mga tao ay nanginginig sa takot. And the Lord, the Lord of hosts is with us. Amen. Kapag ka nasa panig ka ni Lord, o wala ka sa panig ni Lord, matakot ka. Sapagkat kalaban mo, sabi niya, He is the Lord of hosts. He meant to say, He is the commander of the armies of God. Hindi ka ba matatakot niya? Hindi ka ba, kung meron kang kaaway, yung mga walang takot sa Diyos, yan, kayang-kayang tunawin ni Lord yan. Kaya silang patayin ng Panginoon para sa atin. Ibig sabihin, He is our rest. Magpahinga ka dyan. Ako yung gagawa. Ako yung lalaban. Ako yung magpapasuko sa kanila. They will all be melted. Kapag sinabi.
Commander yan. Yung lahat ng hukbo ng sandatahan o hukbo ng Diyos sa kalangitan. Imagine, with the command of God, everyone will follow. Tapos hindi tayo susunod sa Panginoon. He is our rest. Let me do it for you. Sabi ng Panginoon. The God of Jacob is our refuge. Okay? Hindi siya God of Abraham, no? Hindi siya God of Isaac. He is the God of Jacob. Kasi bakit? Katulad kasi tayo ni Jacob eh. Right? We are cheaters. Di ba? Inagaw yung pagkapanganay. Niloko yung nanay ay yung tatay. Nagpanggap na siya si Esau. Di ba? Kasi tayo. But now, the God of Jacob, no? The God who wrestled with Jacob is the same God that we trust. Amen? Siya yung nag-bless kay Jacob eh. Di ba? The one who blessed Jacob. Anong sabi ni Jacob? Hindi kita bibitawan. No? Hanggat hindi mo ako binibless. Parang tayo rin ngayon. Tayo'y nakipag-rest din sa Diyos. Pero, sa panahon na tayo nakipag-wrestling, hindi tayo bumitaw sa Diyos. Ganyan ka, kapatid. Katulad tayo ni Jacob. Hindi ka bumitaw noong mga panahon. Ikaw ay nagre-wrestling sa Panginoon. Ikaw ay hanggat ikaw ay hindi binless ni Lord. Amen? Di ba ikaw yun at ako? Hanggang ngayon, di ka bumibitaw kay Lord. Di ba? Amen? Hindi tayo bumitaw. At ngayon ay binless tayo ni Lord. Amen? The God of Jacob is our refuge. Amen? Bakit? Siya yung nag-bless sa atin. Ngayon, siya yung refuge natin. Yung mga kaaway natin ngayon dahil binless tayo ng Panginoon. Si Lord ang kikilos ngayon. Amen? Magpapahinga tayo. Si Lord ang kikilos. The one will do the works for us. God is the Lord of the mighty army. He can rescue us and we can be rested. Amen? Anong example nito? Example is 2 Kings 6:15 to 18. Yun. Hinahanap si Elisha. Bakit sabi ng King of Syria, hindi, merong sumbongero, bakit hindi tayo nagtatagumpay? Sabi nila, there is a man of God. Kunin niyo siya. Sabi ng King of Syria. King of Assyria. Then, ang sabi dito sa 2 Kings 6:15 to 18, ganito sabi, and when the servant of the man arose early, yung kanyang servant ni Elisha, and went out, there was an army surrounding the city with horses and chariots. And his servant said to him, alas, my master, what shall we do? Master, pinapalibutan tayo ng mga kaaway upang kunin tayo, upang dakpin ka. Anong gagawin natin? Imagine, isang tao, ang dami, no? Surrounding the city with horses and chariots. Anong gagawin? Natatakot ba tayo? Pagka tayo ay tinuhukog ng kaaway, natatakot ba tayo sa ating mga kaaway? Kung may pangyayari ngayon sa atin. But Elisha answered, do not fear. Amen? Amen. For those who are with us are more than those who are with them. Amen? Hallelujah. Tingnan ninyo. Sabi ni Elisha, huwag ka matakot. Yung kakampi natin, yung nasa atin, ay mahigit kaysa sa kanila, sa ating mga kaaway. That is it. Hindi mo alam. Hindi ka nag-iisa. Amen? God will protect you anytime. Amen? God will send, sabi niya, angels for us to protect us. Ganon si Lord sa atin. Alam niyo, wala tayo sa panganib parating.
Kaya si David, lagi niya sinasabi, even though I walk to the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. Ganon din si Elisha. Hindi ako natatakot kahit anong dami nila. Kasi mas matindi yung nasa atin kaysa yung nasa kanila. Tindi nun. Many times we need the eyes of faith. Amen? Kasi yung servant niya, hindi niya nakikita yung bukbong sandatahan ng Diyos. Hindi niya nakikita. So we need our eyes to be open. No? We need the eyes of faith. Meron ba tayong faith? Buksan natin, hindi yung literal na mata. The eyes of faith. Meron ka bang pananampalataya na si Lord hindi kanya papabayaan, na si Lord nakahanda siya upang ang iyong mga kaaway ay hindi magtagumpay sa iyo. Sapagkat poprotektahan ka ng Diyos. We need our eyes to be open to really understand the greatness and the power of God. Kasi kailangan natin magkaroon ng pananampalataya. Pag wala kang pananampalataya, hindi mo makikita ang kadakilaan at ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. We need that faith. Kaya kapatid, God is our refuge. God is our rescuer. God is our rest. Kailangan natin matindi pananampalataya para sa mga bagay na yan. At yun ang itinuturo sa atin. And 17, ang sabi, verse 17, and Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes that he may see. Sabi ni Elijah, Lord, yung aking servant, buksan mo ang kanyang mga mata. Then the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Yung natatakot kanina, ngayon hindi natakot. Nakita niya ang ukbong sundalo ng Panginoon. Armies of God. Huh? The full of horses and chariots of fire. Yan ba na? Nakahanda na kagad? Natatakot ka ba ngayon? Merong nakahanda si Lord. No? Chariots of fire and horses. Amen? Meron na nakahanda. Kaya nga, we have real security now in our lives. Meron tayong tunay na seguridad na wala ang ibang tao. Yung binibigyan ng protection ang presidente, nakapaligid siya ng presidential guard. Araw at gabi, 24/7 yan. But we are more than the president. Amen? Higit ka pa sa presidente. Dahil mo may presidente, ang daming nakabantay sa'yo, nakapaligid sa'yo. Para bantayan tayo. Amen? All around Elisha. Oh, thank you, Lord. Salamat sa Diyos, di ba? Thank the Lord. So 18, so when the Syrians came down to him, Elisha prayed to the Lord and said, strike these people, I pray, with blindness. And he struck them with blindness according to the word of Elisha. Ayun, lahat ng lumulusob sa kanila, bulag. Ano bang silbi ng bulag? Wala na. Bulag na sundalo. Anong gagawin ng bulag na sundalo sa'yo? Di ba? Di uwi na lang. Bulag ka eh. Magigipaglaban ka, bulag ka, wala kang nakikita. That happened to them. See, ang gagawin ni Lord, si Lord na gumawa na. We need only a prayer. Lord, save me. Lord, rescue me. Lord, fight for me. Amen? So knowing God is very important. Napakahalaga. Nakilala natin ang Diyos, that He is our refuge, and be still before Him. Huwag matinag. He is our rescuer and He is our rest. Anong sabi ng Isaiah 37:15 and 16? Then, sa buhay nito ni Hezekiah. Hezekiah was being attacked by his enemies. And sabi dito, then Hezekiah prayed to the Lord saying, O Lord hosts,
O Lord of hosts, God of Israel, the one who dwells between the cherubim, you are God, you alone, of all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth. Sabi kasi ng kaaway, kukubkubin sila. The cities ay lulusubin sila at ang nangyari ganito. Verse 36. Tingnan niyo yung bantay ng isang hari, King Hezekiah. Wala man siyang ginawa. Alam mo yung ginamit ni Lord? Isang angel lang. For 185,000 soldiers of the enemy, only an angel of the Lord is enough to kill all of them. Oh, how powerful is an angel of God. Hindi angels, ha? Ano sabi sa verse 36? Then the angel of the Lord went out and killed in the camp of the Assyrians 185,000. And when the people arose early in the morning, there were the corpses, all dead. Wala pala sa dami. Wala pala sa makapangyarihan, no, ng tao ang makakapanaig sa kapangyarihan ng Diyos. Si Lord natin kaya-kaya ipagtanggol tayo. Man, He is our rest. No? Pag kay Lord, payapa tayo. Si Lord ang nagkipaglaban sa atin. Ano ba bang problema natin sa buhay? Kung yung kaaway natin ngayon ay ang Diyos meron ng nakahanda na lalaban sa kanila upang ipagtanggol ka, ano bang dapat natin ipag-alala? No? Kaya sabi, we will not fear because He is our rest. Hallelujah. Imagine, an angel is enough for 185,000. Hallelujah. Imagine that. Isang angel lang kaya palang patayin yung 185,000 para sa atin, para sa iyo. So Sennacherib, the king of Assyria, departed and went away, returned home and remained at Nineveh. Yun. Anong ginawa ng lumusob? Umuwi na lang sa bahay. Return home. Hindi na nakipaggera. Bakit? Walang magawa siya. Kahit pala anong dami ng sundalo niya, hindi niya kaya si King Hezekiah na wala mang lumabas na isang sundalo upang harapin ang kalaban. They're only in the city of Jerusalem. Wala man lang nangyari sa kanila. See? The Lord will do everything for us. Amen? Kaya kayong pagtanggol ni Lord sa kaaway. Paano kung hindi mo nakikita? Ayun nga. Hindi natin nakikita yung pinaplano ng kaaway. But God has prepared a table before me in the presence of my enemies. Kahit na tayo ay nakapaligid sa atin ng kaaway, pwede pa rin tayo magdiwang gaya na sinabi doon sa Psalm 23, di ba? Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Magsaya tayo ngayon. Bakit? Huwag mong alalahanin ng kaaway. Kasi si Lord nakabantay sa akin. Eh, yun ang awit ni David, di ba? Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. And kahit may kaaway, magdiwang ka, magsaya ka. Walang mangyayaring masama sa iyo. Kasama mo kasi si Lord eh. The Lord is with us, kasama. So, be still in verse 10 and know that I am God. I will be exalted among the nations and I will be exalted in the earth. Amen. Huwag kang matigan. Know that I am God. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-worry. Itigil mo na yung pakikipaglaban na yan. Itigil nyo na ang lahat ng mga bagay. Alamin din nyo na ako ang Diyos. God is sovereign. Diba? We have a big God. We have a big God. God is our rest. Be still and know He is God. Cease striving. Yung pala yung sabi ng be still. Cease huminto sa pag-i-strive. Be calm, relax, and let go.
So, the problem is, you cannot be still if you don't know the Lord. So, kailangan kilalanin mo at alamin mo kung sino si Lord. Ngayon, alam mo na. Alam mo na kung sino si Lord. Hindi ka na dapat mag-alala. So, you can be still. Once you learn to be still, the more you will know who God is. Ngayon, the question is, do you know who God is? And the last verse na babasahin po natin, Isaiah 45:6-7. That they may know from the rising of the sun to its setting that there is none besides me. I am the Lord, and there is no other. I form the light and create darkness. I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. Amen? Plano ng lahat ng Diyos ang lahat ng mga bagay. He is the God of Jacob. He made peace. He create calamity. But the Lord do all these things for the good of us. For His name to be exalted. Our conclusion, we are triumphant over everything. Problems, calamities, disasters, tragedies, because God is our refuge, He is our rescuer, and our rest. Amen.